Atong karon nga pagmalandong lipot mga mangini diri sa Titus chapter 2. Agaw gagamong mabuksan natin na ang Bible natin sa Titus chapter 2. Bisa sa verse 11. Titus 2:11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ginoo, nagpapangayon kami ng dugang na pagpagamain ni mo, sining mga pulong karoon ng mga inibasa. Kabayan nga sa simple, nga pagkawalan doon naman siya, mabato naman Ginoo, kamaturan, at kagitag-sagit, nga makahamog kami sa kahulugan, sa imong pagpanao, galing sa langit, na nagkaris kalibutan. Ikaw, Ginoo, nagdala sa amon sining mga malahalon nga kamaturan, ginhimo nimo para sa among magkabuhi. Dinabalik namon sa imong pagpasalamat ni pagdayaw sa mga nabatian mo mga testimony. Ikaw, Ginoo, tapos dayaw sa ngalan ni Jesus. Amen. If you are going to notice verse 11, the grace of God that bringeth salvation. The grace of God brings, nagigala ang bugay sa Diyos sa atong kabuhi. Natawa natin din sa langit suratan mo ng dala niya. Nanaog ang Ginoo, may dala siya. Abi mo na naog lang din, kung ito nga mabisita sa tao, may dala siya para sa atin. Di ba ang basa lang suratan sa 2 Corinthians 8 verse 9? For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet he became poor, that ye, that is kita, through his poverty, might become rich. Kung saan pa imol tayo? Evil kita, we are poor, miserable, and we are destitute. Takos kita, kasilutan naman sa Diyos. Why kita Diyos? Kasi paglaon mo ka manggad na doon. That's why he said that ye through his poverty, we will become rich. Mga manggaranan kita. Hindi ka mga manggaranan sa tabangan sa Diyos. Kung huna-huna mo ang manggad mo sa kalibutan, amo na siya ang ginag-claim niyo. Si Jesus Christ mismo na sinabi, the life of man does not consist on the things that he possesseth. Abita ang butang na panagyahan ka, una na atong kabuhi. Abita ang balay, ang luta, ang kanang-kanang na itong mga salakyan, manami ang balay, malabang ang luta, tambok na itong bank account. That is not our life. Hindi na itong kabuhi. When you die, nothing of that. Madala mo sa kiyang kabuhi. Bili mo sa bataan mo, mapataway sila. May magsaluot sa inyong clan, may magtapik, mahari-hari sa mga ipagabudayan. Problema ang mga bataan. Muna, manggay mo. Sinigin ni Jesus sa isa kamanggaran na tao, Pangulo sa nasyon ng Israel. Ang himon ko, agad maambon ko, ang kabuhin mo wala kitapusan. Sinigin ni Jesus, ano ba lang, nahambal ng kasubuan. Hindi mapatay, may pangawat, tahurang inikanan, simbahon ng Diyos,
Sila sa manggaranong, maalam na tao, ay, nahimo ko na halin sa kamatanuan pa ako. Ano pag yung nakulang? Nakita ni Jesus na yung gusto niya, kulang ha. Ibaligya ang tanan mo magkabutang, and then you follow me, and I will give you eternal life. Hatag mo sa Lord. Hindi niya masarangan. Because he was filthy rich. Hindi niya masarangan ang mga kaispilibo na bayaran. Ginbahino niya. Hindi niya malang madala sa kabuhi. Ang ginapangayo niya na eternal life. He left the Lord Jesus Christ. He went to hell sorrowful. Buhay pa siya, masinloko na siya. Kaya padulong siya sa kalaglagan. Kaya una-una sa tao ang pagkabutang, sinalibutan ng mga iyang kabuhi. Kinahambal kaya ginawa, nagdala siya ng baywang sa kalawasan. And that kalawasan, that salvation is by grace and grace alone. Not by works, lest anyone should boast. Bugay sa Diyos ang dala niya sa kalibutan. Nabatan mo na. Nanahap siya, may dala siya ng bugay. Grasya ang dala niya. That's why the grace of God that bringeth salvation. Nagdala kalawasan. Kung saan pa, mga tao sa kalibutan, wala kalawasan. Ang tao sa kalibutan, mapatay lang, wala. Ay hindi maluwas. Without Jesus Christ coming to this earth to bring salvation. Kaya mo kayo sa Diyos, amo ni ang outward expression sa iyong pag-igugma sa mga tao who are utterly undeserving. Hindi kita takos. Tapos katagaan sa Diyos ang bugay, kaya nakaaw ka sa Kristohanan panibalay. Tapos kaya katagaan sa Diyos ang bugay niya, kay tatay mo, pastor, nanay mo, bayuluman. Ang lulo mo, evangelist. Takos ka. No. Nobody is deserving na magbatong sa bugay sa Diyos. Because all of us are sinners. All of us have come short of the glory of God. God's love for the lost. Kina-commercialize ang Pasko. Ang selebrasyon ng Pasko, para sa American standard. Naging, naging pa expand, kaya padako sa Pilipinas. Ang una-una, sa wala pa ang American nag-take over sa Philippines rin. May Pasko naman din. Pero ang Pasko rin, Spanish style. Layman. Ipon pamilya, pangkaon na. Pero sa galing, tanan na. Ginimpon na kayo, negosyohan na. Negosyo ang Pasko, subo. What about the grace of God? Do they know, do they have received the grace of God that brings salvation? Mapatay ka na sa kalibutan, tuig-tuig ang selebrasyon ng Pasko, huwag ka gani ka baton sa bugay sa Diyos. Huwag ka gani ka intindi sa natawag na bugay sa Diyos. Nagdala, kaluwasan sa kalibutan. It is everything for nothing. Imagine, you have everything for nothing. Huwag ka sa imong kapital na, huwag ka sa imong merito na, huwag ka sa magindugang na. It is all by the grace of God. Imo na. We become heirs, enjoy heirs with Jesus Christ. Because of Him. Masig ka manublig ka. Katanaw yung kanublion ni Kristo Jesus. Sa langit, kung sa lupa. Masig ka manublig. Join heirs. May isa katao, bilhin niya ang mga pagkutang sa asawa niya, ibay sa kawataan niya, hindi niya, ihatag ko sa partida sa simbahan. Join heirs ang simbahan. Kung sino man ang simbahan, kung pastor na. Kaya amo na ako siningon na sa manggad sa Diyos, He became poor. Ako na sa pagkapobrihon na sa kalibutan, you will become rich because He was the substitute. Para nga kita hindi na pagsilutan nung sa atong kaimulong sa salat. If it is of grace, it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. In work is no more works.
Gin-confuse ang reliyon ang kaisipan sa tao sa malimbag. Nga ang tao malawa siya pag siya pagtuok kagbuhat. Hikot ako ang hambal sa Diyos, grasya na. Grasya, pero ibutang ng buhat. Hindi na pagtawag mo na grasya sa Diyos because if it is of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace, in work is no more work. Nga, dugangan mo sa mga buhat. Ano nga buhat dugang mo? Ano yung pinangan namin nga buhat? Ibuhat sa tao, idugang na. Sa nahuman nang hindi mo iginuso sa krus Kalbaryo. Nga iya, lawas, pag-antos, gracias sa Diyos. It brings salvation from sin's consequences in death eternal. Amo nang dala sa kalawasan, amo nang dala sa bugay sa Diyos, ang dala sa aton sa kalawasan, agod hindi na natin babatunan ang konsekwensya sa sala. Ano konsekwensya? Kamatayon. Kamatayon eternal. Second death. Eternal death. Kaya banawon sa Diyos ang tanan na nagkaramatay sa impyerno, sa duta, sa kahanginan, kundi kamay karamatay, you will stand before the great white throne judgment of God. Tanan, banawon sa Diyos ang napatay. Ayun, kaya kung sino mga napatay sa kalibutan, kung paano nga napatay siya. Napudpod ba ng lawas siya sa galingan o kung natunaw ang lawas siya sa bomba. Nag-disintegrate lawas niya sa nag-disintegrate ang aeroplano. I don't care. God said, He will raise him up again. Banawon yan. Kaya pagtuba mo sa tapusan ng paghukom, they will be judged according to their works. Why? Because they are going to suffer eternal death. But listen, ginkuha sa Diyos na. Ginbalabagan niya na para sa tao. Naglupa sa cross. Ay, ang tao masubot niya po. Maagay niya pa sa dalang to. Malitaw niya. Hindi magdamo ko yung Jesus. Nahihikay sila ng inimo ni Jesus. Ang reliyon, nahihikay sila ni Jesus na. Magtulang. Pasto ko ng hambal. Nahihikay sila rin sa faithfulness of the Lord Jesus Christ to keep you safe. Kaya una-una mo, ikaw ang sa kalawasan mo. Ang una-una mo, ang kalawasan, ikaw ang nagtibig sining. Pag kung matutong ka, fine, malawas ka. Pero kung mag-unta ka, kung hindi ka magpadayon, then you will go to hell. That's a misquotation of the Word of God. It brings salvation from sin's control. Dala ang Diyos sa kalawasan, dali ang gudlos niya, hindi kita makontrol sa sana. Wala ba siya hambang hindi kita makasala? Masarap yapon ka. There is not a righteous man that doeth good and sinneth not. Sino sa aton din nga way naging halin sa January at subong way kasala. Tampaong kasawa mo hambal ka way sala. Magaging ka agi sala. Nagkasala kita. Makasala gyapon kita. Pero wala ka ginakontrol sa sala. Instruction. Manindala sa kalawasan, manindala sa bugay sa Diyos. What the grace of God brings, it brings salvation by grace and instruction in the ways of God. Look at this. Verse 12. Teaching. You see? Teaching us. So instruction na. So ang kalawasan ng Diyos, ang bugay niya, nilala sa kalawasan, nagtudlo pa. Nagtudlo pa sa aton sa dalanon sa Diyos. Wala na tayo wala na tayo ginawa sa Diyos sa kitaligdan. Ginikwat kita sa Diyos. Gitagali ka sa kasangkapan. God said, the word of God said, all Scripture is given, hata sa Diyos. And it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Okay? Instruction sa mga butang dalanon sa Diyos. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished of all good works. Ang ito yun, ginawa kita sa bugay niya, bisan hindi kita takos, hindi sa akong buhat, ang gudto, tuduan na ka sa maayong buhat. Tuduan na Diyos. Kaman kayo sa, hindi maayong buhat niya. Pero ganit mo hindi. Kasi ito nga, kinaluwas ka sa Ginoo, siguro para na makabayad na sa salat, ha? Bayan. Manuhod tayo sa pertahan at sa altar, kung balik sa pumpuan ka. Kaya
na magtudlo. Kaya wala na, yan tudlo sa wala na sulatan. Di siguro practice kita sa foot washing. Sino to ang nakasala ka sa iya? Sa simbahan, madala at balde, labador, katututo sa ito. Tiila niya, magluhod na, pagpugasan, tapuhat eh. Gusto niya na? Para makatawad, kita ang mapadawaray. That is a teaching, but it is not according to the Word of God. Teaching us. Muna ba sa inyong puro sa inyong kumplito? Doktrina, for doctrine, for reproof, meaning, i-prove liwat. Again, i-prove liwat sa Diyos, ang kamaliantan, ang tatlo. And correction, meaning ang sala ka, o na, islang sa takto. Instruction, tuloy kita, kung anong dapat, hagyan akong sa pangbuhay. So, manang tuyo niya, ang nadala siya, na naang ginoon sa langit, bigdig niyang kalawasan, napakita. Imagine, He appears, the great of God appeareth. Nagpakita. Sa una wala. Sa tione, ni Noah. Sa ang kalibutan was all totally wicked. Naglambot na actually ang kalautan sa Diyos sa langit. And God said, I have repented that I made man. Grabe. Di na pa mabasa ang Diyos ang inulsol ito ba yung tao? Nagkasala ka rin ang Diyos, ito ba yung tao? Hindi. Ito ba? I am going to change my dealing with man. Kaya tao, ito ba yung sinigalibutan? Nagdamo mga kapre, nagdamo mga higante. Karami mga higante, mga tao, mga tag-7-2, 7-4, may abalik-bol pa na 7-3, may mga 7-8. Ay, nagamay pa na sa punasan simpo ni Noah. Kaya nag-mix ang mga giants, ang mga sons of God, ang Ines, nagsuklob sa lawas, nagkikilawas sa mga daughters of Cain. Nagresulta sa mga great men of renowned giants and mighty men. Hindi na nalagan sa Diyos ang intermarriage sa kalautan. That's why sila niya lambot sa'yo. Hindi mahalin na sino magpatong-tong sa mga bato, magpatindog syudad sa mataas na bukid, no? Kung hindi, mga, you see, what I'm talking about? Aliens. Yan na sa i-presence ng Diyos. And so what God said, I will destroy man. However, beginning sa Genesis chapter 6, but Noah, I will destroy man, sila ng Diyos. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Nakita ni Noah ang grasya ng Diyos sa mata ng Ginoo. Hindi siya. Hindi siya kalibutan. Ginkuha na ng Diyos si Enoch. Ginrapture siya. Napatay naman si Methuselah. Mga eyewitness sa pagtugas ng Diyos sa pag-umpisa. Mga eyewitnesses na. Ang tiyon ni Adan at ni iba. Ang mga eyewitnesses, ginkuha na sa Diyos. Nagmanaw ang kalibutan. And God said, I will destroy this earth. However, sinuwasan niya, I found grace in the eyes of the Lord. Walo sila ang iluwas ng Diyos. Kapag sa mga matindog o mga kasapatan, mahigko ang kasapatan, pasulod sa Diyos. Diyos mismo ang pasulod sa arka. Kanang upisa sa bago naman na henerasyon sa kalibutan, walo. Bil mo walo. Bagoong slogan na sa kasama. Hambal pa ito, nahigog mo ano diya pa ng asawa mo, bisan BMW na siya. Ganun yung bil niya, walo. Higog mo ano diya pa. Walo ka mga tao ng umpisa sa bagong henerasyon. Sinuwa, si Ham, si Shem, si Jacob, ilang mga asawa. That's why, sa kasal, walo. Muna kahulog ka sa loop nga cord. 8. Kaya mag-umpisa sila ng bago ng henerasyon sa kanilang pagkasawahan. Hindi lang na kayo bang. Now notice, okay? Verse 12, teaching us
Ano ba kayo mo niya? Ano ba kayo mo sa bugay ng Diyos? The grace of God brings salvation. The grace of God brings instruction in the ways of God. And then the grace of God brings negation. Negation. Denying ungodliness and worldly lust. Yung negation meaning negative na sa akin. I-negate. Hindi mo i-positive. I-negate mo siya sa inyo. Isikway mo sa mga gawin. Ipanghiwala mo na siya. Hindi mo siya yung himuon mong sarap, ipanghiwala. Hindi mo siya yung i-deny mo siya. Na hindi siya maghari sa mga gawin. Amo na ang gahong sa bugay sa Diyos. Nga nagtudlo sa aton, kaya nagbulig sa aton to deny ungodliness. May mo na kang kala? Hindi. You are a servant of sin. I am a servant of sin. Di ko nulipon ka sa sala. Sugo ka sa sala. Pati ka tayo. Panihol na ka na. Shhh! Nakatadayan. Munang kuntasin niya mo. Pagbati mo na sa upuli mong mga kana. Kung anong mga katuan ninyo ito, mga magtuntuhan. Ano yun? Because you cannot deny sa imong kabuhi. May connection ka sa sala, sa inyong kalibutan. And God is going to bring you grace to be able to deny ungodliness and worldly lust. Bugay sa Diyos lang ang makahatag sa atin siya. What else? So, 2 John chapter 2, so verse 15. Masih malamig dyan na verse 6. 2 John. Malibig ka? 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. Ang mga kailipon sa inyong kalibutan, grabe yun, excited kita, mga butang, mga sama. Dali madula mo lang na, agi mo lang na. But he that doeth the will of God abideth forever. You will abide forever, that's true. But also there remaineth a reward that will abide forever for you if you deny ungodliness. Muna yung tatlo nga dala sa bugay ng Diyos. Ika pa, versikulo 12. Balik ka sa Titus 2, verse 12. Teaching us the denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Live soberly. What else? Righteously, godly in this present world. So we call that separation. Ang bugay sa Diyos na dala sa salvation. Ang bugay sa Diyos na dala sa aton sa negation. Ang bugay sa Diyos na dala sa aton sa instruction. And then ang bugay sa Diyos na dala sa aton sa separation. Gindalaan kita sa Diyos ang bugay niya, agod nga masiparar kita. Wala ita ginbilin sa kalibutan niya, agod nga kukaan kita sa kalibutan, katawigan kita sa kalibutan, ipuldan kita sa mabukat na kusog, na gravity sa kalibutan. No, agod nga masiparar kita. We are in this world, but we are not of this world. We have been separated, sanctified. Muna pulong na sanctified, been set apart. Separado. Separado ka na. May isang pastor na, hindi ka pastor na intra sa amon, sa mga, mga ministerial association. Naman naman. Siya ka, si Piratis. Piratis ka, hindi ka magiging tao. Di ba ang Bible katulogin man, sa natawag na separation? Di ba si Ginusun, o ang Bible naman, come out from among them and be ye separate. Guwa ka na sa ila kag magsiparar huling mo. Pero ang punto nito, nga magwa ka sa kalibutan. Hindi ka magwa sa Pilipinas, mga ibang nasyon. Magwa ka sa kalibutan mo ng mga bisyo, ng mga sala, na nagadunot sa imong kadap, sa relasyon mo sa Diyos. Ginsiparar ka sa Ginoo, that's why sila niya soberly.
ng soberly. Meaning self-ward. Sa atong kagalingon, magpagabuot kita na. Ikaw mismo ang mag-judge ang kagalingon so that you will not be judged. Judge yourself that you will not be judged. Ang ba na kalagatan? Inyong nahalap ko ng mga tao na mag-judge mo. Judge yourself rather with a righteous judgment. What is righteously? Tubangan kalibutan, that is worldward. Towards ng kalibutan, kapag abuhay ka ng matarong, kita na testimony mo nga huwag kaya ito, pod sila, isiparan, huli-huli mo na. And then, godly, meaning that is God-ward. Soberly, self-ward. Worldly, righteously, worldward, towards kalibutan, and godly, toward God. Toward God, ano ang relasyon mo sa Diyos? Relasyon mo sa Diyos, ilibing ko lang. And then, katapusan. The grace of God brings salvation. The grace of God brings instruction. The grace of God brings negation. The grace of God brings separation. And the grace of God brings anticipation. So verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Halos pala po ako ng versikulo ngayon sa mga iglesia ni Cristo. Hindi siya gusto niya siguro nga. Kaya naman nila, great God and Savior Jesus Christ. Ay, naku ko Diyos din as Cristo. Abi ko gamay na Diyos na. Mabaisay ka mo, mapati na sa sarili ng Diyos. Ang sakiliw ba ako, mabaisay ka mo siya pati sa pagka-Diyos ni Cristo. Sabi ati Diyos siya, basta gamay na. May gamay galing na Diyos. Ano na Diyos Diyos? But you see the Bible says, He is our great God. Kag siya lang ang gagarisin kalimutan ng Diyos. Do you think amay mo na obey? Wala. Hindi. Do you think hukman ka sa amay? Ay, hindi. Because Jesus Christ said, the Father judgeth no man. For God the Father hath committed all judgment unto the Son. Ito sinamapin sa iyo. Kung wala kang relasyon sa Isos ng mga luwas ng bugay sa Diyos. Di karoon ginabato na itong bugay sa Diyos niya, i-anticipate natin. Nanawag siya, dala niya din. But He will come again. That's why sila niya, looking to that blessed hope. Maano may paglaong pa kang dako? May paglaong pa kamo mga dako sa sininga paglaong? Why not? Anong paglaong na intindihan mo man? Paglaong sa inyong palaboton ng Pilipinas? Muna paglaong. Paglaong mo yan kung maka-immigrate ka sa Canada, o sa Europe, o din sa Amerika. Ano ang paglaong mo? Ay kalibutan niya ako na. Drilan niya ako na sa kalibutan, sa idalong, sa pagdumalan ni Satanas, the God of this world. That's why nga malipon kita sa Ginoo din, looking for that blessed hope and the appearing. Appear. Ang bugay sa Diyos na appear na sa una karon. Mag-appear sa diwa in person. The person of the Lord Jesus Christ at this time. Siya na ato na blessed hope. Glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Nagduwas sa atin. Naghatag sa iyong kagulingon para sa atin. Nagtubos sa atin sa tanang nakalakutan. Kaya nabiling pagyapon nga sa. Nabiling pagyapon na lumungayang kung nang nakita. Daw lang. Napamuyayag eh. So, hindi ka nagpalangit, kaya namiyaya ka. Hindi ka nagpalangit, kaya namingrilyo ka. Hindi ka nagpalangit, kaya nagtigsing ka, nag-inom ka. This is a free country. Giliwag ka sa Diyos. Giliwag ka sa pagpagabuhi. Saan pagpabuhi ang gusto mo? That you will face the judgment seat of our Lord and Savior Jesus Christ. Matago mo sa lahat mo, sa mga siya tao. Matago mo, malipod mo sa lahat mo, sa mga parents, minigugma, sa mga pastor. But I don't care. Huwag kaya sa natawag ng standard na kung itsura mo di, kung batasan mo di, no! You are the one who is responsible sa mga kabuhi as you anticipate the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Prepararin ang kabuhi mo. Kaya Diyos na naman, prepare to see God. Prepare to meet God. Tanong ko mo natin,
Diyan mo na atong paglaom. Manunatulog ka, looking for this coming. This is our hope. Our only hope. Paglaom ka. Kasi haka sa Diyos, yan ang grace, yan ang love, yan ang hope. Ang hope ay na based on His second coming. Ano yung mga karoon? Samtang ulat kita siya. Kaya samtang ulat kita siya, sinigil ko, doon mo lang tuyo sa Diyos na buhay niya punta. Nga away siya nagkari sa katulog ka, away na ipatay sa katulog ka, buhay niya punta. May tuyo siya na doon. Ano na siya? To be the light in this world. Kaya kalibutan madulong tungkol sa sala, tungkol sa pag-cover, ng sala sa kalibutan. Si Jesus Christ, ye are the light of the world. Kita mong kapawat sa kalibutan. Somehow, may isa ka lang na dulman, na ikaw ang suga sa iyong kabuhi. May tutuyan mo na kapawat. The true light, the Lord Jesus Christ. Kaya, madalas tiilan ng Diyos. And of course, to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kita Ginoo, salamat sa dako nga minsay sa mga bugay sa mga kabuhi, hindi na matungkad ini. Because your grace is greater than our sins. Where sin abounded, grace did much more abound. Ginoo, sa nagtubang kami, sa nagtubang naman minadlaw, kung itugot mo, na matapos inyong 2024, kagamo kami sa bagong kusog, bagong pananamon, vision, sa pagpagpangabuhi Ginoo sa imong kalunggan kami. Ako na naman bugay niyo Ginoo. Ginhatag sa amon sini kalibutan. Salamat gid sa mga bunga ug pasama. Kau pagamay sini mong pulong sa tagsa sa mga ni Jesus. Amen.